So, good day everyone. Before we start, let me introduce myself. I'm Daniel John Pipito, a second-year student taking a course of Bachelor of Science Information Technology from Cebu Technological University Extension Campus. So, karon ato ang i-discuss about is how to implement stacks sa array and also how to convert infix to prefix. So first, adi sa ta sa stacks, mag-implement og stacks sa array. So first, unsam ng stacks? So stacks, it is a linear data structures that follows a particular order in which operations are performed. So ang stacks daw, kay usan siya ka data structures nga nag-follow siya og particular order. So unsay imong balig kuan siya, na siya gisunod nga particular order. So, ang stacks kay LIFO na siya. Usab na LIFO. So, ang LIFO is a last in, first out. Kung unsay mo ang last gi-input or last gi-butang, mapod na siya una nga kwaon. So, karon ang stacks ato man siya implement sa array no. So, first, unsam ng array. So, array is data structures kang nag-consist siya of collections of elements which is ang elements kay gisod siya sa index. Ang kanang index is mura siya container. So para ma-implement na to atong stacks, para magamit na to atong stacks, of course ato jud siya isod sa array nga naay container nga napud siya magsunod-sunod po siya nga bali makapatong-patong taog mga elements or mga data. So, mo na siya array. So, balik ta diri sa stacks. Ang kaning stacks na siya mga basic operations nga atong sundon. So, natay push, natay pop, natay top, natay is empty, and natay size. So, unsam ning push? Kaning push nga method is mo gamito nato para mag-insert ta og element. So, para maka-insert tag element mo siya gamiton. Then napud tay pop para maka-remove ta og element sa stack. So ato pud nang i-code unya. So natay top, kaning top mura siya kanang mura siya sa queue pa, mura kag nag-pick or nitan-aw ka sa unsay value sa yang top. So ang kaning is empty, mo ni siya method nga mag-decide if ay mong stack ba nabay sulod or wala. So ang size para makuha na to og pila ka book element sa ato ang stacks. So karon mag-demo ta kung saan siya pag-implement sa stack diri sa array. So diri sa ato ang application which is ang NetBeans mao akong gamit, natay duha ka class which is ang ato ang stack nga main o ato ang stack nga class. Ang kaning duha ka class na to is nabilong rin sila sa usa ka package which is ato ang kaning default nga name sa ato ang package. default siya. So diri sa ato ang main, para maka-access ta sa ato ang usa ka class, mag-instantiate ta. So unsa mingan sa ato ang class which is kaning stack nga class. So, pag instantiate na mo na siyang sundon niyang kuan, stack class, then magbuhat ka og object nga name. Nga bali mo siya mag-represent sa ato ang class para makagamit ta o maka-access ta sa ato ang usa ka class. So, pwede na to siya butangan og S, then mag-new stack class. So, karon naka-instantiate na ta sa atong class. So, maka-access na ta sa ato ang usa ka class kani. So, naka-instantiate naman ta. So, diri sa ato ang class, first na tong buhaton is magbuhat ta og size. Size ato ang max. So, magpanta static final int max. So, kaning static final int max. So, naka-final na siya kay gi-static na to siya. So, dili na siya mausab. Mojo na siya ang iyang value. So, next,
declare ta og top. So after na mag declare pud ta og counter. So nag-declare na ta og top natong variable which is magamit ato niya, ug ato ang counter which is atong gamiton sa ato ang size. After na magbuhat ta og kaning array. So mag int r so nakabuhat na tag array, nag-create og nag-declare ta. So ato siyang gi-initialize ang value nga max. So mo ato ang max nga variable diri mo pud atong gigamit sa size sa ato ang array. So atong balikon katong mga properties sa stacks. So diri natay push, natay pop, natay top, is empty ug size. So ato na silang buhaton. So diri sa to ang first nga method which is ang boolean push na naggamit ta og boolean nga data type kay mag-return ta diri og kuan, mag-return ta og true or false, dili ta mag-return og kanang data true or false na itong ikuan return. So sunod natay pop. So sa pop natay int pop. So diri sa kaduha nga data natay nagamit ta og int nga variable kay ato man i-return ang value nga atong gipop. So makode na nato niya. Then top, ang top is ang void top. So natay int top. So ato siya tan-awon ug unsay value niya sa top. So ato pud na i-return yung value. Then next is empty. Boolean is empty. So diri sa is empty. So diri ta mag-decide if ang ato ang stack empty ba or dili. And size. Size is so after na napatay usa ka method which is ato ang void print. So diri sa void print na to wala tay return nga value ani kay igol na to siya i-method call dito sa main nya. Diri sa ato ang class nga stack class diri na siya mag-print sa ato ang mga elements sa ato ang stacks. So before na magbuhat sa taog kana ato ang constructor method. So ang kaning uban ato na siya mong comment. So diri sa ato ang constructor method mag-initialize ta sa ato ang atong variable nga top. Initialize na to siya og -1. So nganong ato man siya gi-initialize og -1. So kaning kaning initialization sa -1 maato na siyang makita na to siya or ato na siyang masubay ni cap code na to ning uban. So after na mag-initialize pud ta sa ato ang counter nga atong gamiton pod sa ato ang size. So ari ta sa atong push. So diri sa push na to nga method natay duha ka conditions nga ato i-consider, which is ang usa if ang ato ang
if ato ang size sa ato ang kuan sa ato ang stacks or atong array is puno na, or ang usa if dili pa siya puno or na pa siya kanang wala pa siya sulod. So aritas first mag if statement nga if ato ang top daw is greater than or equal to max minus 1. So if ato ang top daw is greater than or equal to max minus 1. So nag max minus 1 ta kay ato ang value sa ato ang max kay 1000 man. So if magamit ta og array, ang array mag-start na siya sa index nga 0. So if mag-start siya sa index nga 0, then ato na siya muhunong sa ato ang value nga 999, which is ato ang 1000. So mao nang nag max minus 1 ta. So if ang ato ang top daw greater than or equal to max minus 1, which means kanang bali puno na siya, so dili na ta ka dili na ta ka add pa og element. So magbutang na ta direct mag system out ta, ato ra butang is stack is overflow. So mag overflow na siya, then ato na siyang i-return false. So arita sa else if dili siya puno, if dili pa siya puno, so magkuanta ato siya isulod. So sa atong array, sa atong array kaniman kaning r, so mao na siya atong kuan r, then magkuanta kanang mag square bracket, then mag pre-decrement ta. So diri sa to ang boolean push, magsudsa ta sa to ang data. Then return. So nganong nag pre-decrement man ta sa to ang top or diri sa to ang array. So nag pre-decrement ta na kay ang ato ang top ato siya ginitialize as -1. So if mag pre-decrement ta, ang kaning nga portion sa atong code is mag-increment siya daan, pre-increment so mag-increment siya daan before niya i-access ato ang top nga variable. So if mag-increment siya daan, mahimo na siyang 0. So r index 0 is equals to data. So dira sa index 0 diha na to isod ato ang data. So pwede na to siyang suwayan. So magbutang tag system out dire, then magbutang ta og data is push to desktop. So para may bawa na to if nasod na ba to ang data ato suwayan. So dire mag-s ta. So mao siya atong may object name na to, s dot, ug unsay method na tong gigamit dito mao pud atong ibutang dire. So s dot push, so magbutang tag 1. So ay na to siya paraan. Dara. So 1 is pushed to the stack. So kuan na siya, function na to ang kuan, tong push nga method. So maka insert na tag mga kuan, maka-insert na tag mga elements or mga data. So sunod na arita sa to ang pop. So diri sa to ang pop napud tay duha ka condition nga i-consider pod. So first atong condition nga i-consider pod kay if ato ang stack ba is empty. So if empty ato ang stacks
syempre wala naman tayo kuha uno na, so mag underflow siya. So ang kaduha pod if naisulod ato ang stocks, so mo na ni time nga nanate mapop. So dire if top is less than 0, if less than siya sa 0, so stock is underflow. Return 0. Mag-return na tag 0 kay wala naman tay value nga ikuan. Then sunod sa usa diri sa else if naisulod ato ang stocks, so int x mag-declare ta og mag-create ta og kanang variable nga x, so ato siyang sudlan sa ato ang kuan, sa ato ang top or masudlan nato sa value nga ato pod gamiton nga i-return nato. So int x is equals to r top minus so diri sa to ang pop, so nag-create man tag kuan variable x, so ato siya ginitialize sa to ang kaning array nga top. So ang kaning top na to iya pakwaon ng value sa tong top, usan niya i-decrement. So nagkuha ta ni nag-post decrement. So if mag-pop ta magkuha man jud ta og element, so mo nang nagamit ta og decrement. So ato siya suwayan. Is that pop? So to siya paraan if mugana ba siya. So dara. So 1 is pushed to the stack and 1 is popped from the stack. So usa pa man kay elemento tong gi-insert, so mao pod siya gi-pop. So if ato siya suwayan if mag-insert tag usa, is that push. So diri sa stacks kay as you remember life form siya no, last in first out. So kung say last nimo gi-input mo pud siya una ma-out or ma-pop. So kaning is that push mo siya last na tong gi-input, so supposed to be mo pud siya ma-pop. So ato siya suwan og run. Tara. So 1 is pushed to the stack, then 2 atong last gi-insert, so na-push pud siya sa stack. So mo siya last atong gi-insert, mo pud siya kinunahan makuha. So function na to ang pop. Okay na tong pop. So diri ta sa top or mag-pick ta. Or kuha na to ang value sa to ang top. So diri sa top napud tay duha ka conditions nga atong consider. So first, if empty ba or wala bay sulod ang kuan ang atong stocks, kay para if magkuha man tag top, so if wala sulod, so wala siya makuha. And napud tay condition nga if naa. So if top is less than 0, stock is underflow. So same ra sila sa tuang pop nga method. Then i-return na to 0 else. So diri sa tong else, para makuha tong top, create a variable, then
ato siyang initialize sa ato ang array. Then ang index kay mao ang top. So ato siya, so yan arito sa main. So ato ang object name which is ang s dot ato ang method nga name is top. So if ato ang quandary, if ato ang ginsert kay duha, then atong last ginsert kay ang number 2. So mao siya last atong ginsert, then ato mag-gipop diri. So nakuha man tong 2. Then supposed to be ato ang if atong tanaw na atong top run sa stack, atong value ana kay 1. So para makita siya atong suwen og run. Dara. So na-pop naman ang 2. So atong top run nga bago is ang 1 na. Mana na siya. So function na to ang ato ang top, nakuha na nato. Then arita sa ato ang SMT. Arita sa atong SMT, nakabulian siya, which is ato ang i-return na is true or false. So if top is less than 0 or pwede ra pod ato siyang i-short, so mag-return tag return, then ato ang conditions na atong top is less than 0. Mana na siya. Then after ana, narita sa atong size. So before ta mo proceed ta tong size, para para functionable siya, nag-kuan ta diri, nag-initialize man tag atong counter, which is atong i-initialize ato siya 0 nga value. So arito sa push. So before ta magkuan dito sa atong method nga size, nag-initialize na ta sa atong counter. Nag-initialize na to siya og 0. Then ari diri sa boolean push. So if mag-insert ta og data or element, syempre ato ang counter, which is nag-represent siya sa atong size, sa atong stocks, mag-increment siya diri. So kanon diri man nato siya gisud sa atong else. Kay if ari na to gisud sa atong if, dili naman siya counted. Kay sa atong condition diri sa atong if, ang top daw is greater than or equal to ato ang limit sa atong size. So dili na siya ma-insert diha. If ato ibutang atong counter diha, so ang data nga wala ma-insert, so ma-counted siya sa ato ang size. So dili na to siya ibutang dira sa else. So if mag-insert ta og data, mag-increment atong counter. Then after pud ana, ari pud ta sa pop, kay og dira sa atong push, mag-add ta og element, mag-increment atong counter. Then ari ta sa pop, if mag-remove ta og element, mag-decrement atong counter. Para og mag-remove ta, ma-update ato ang size. So diri sa ato ang pop, if ato ang kaninga condition kay if empty man siya, so wala siya sud, so dili na ta mabutang diha og data diha mag-decrement ari ta sa else. So diri sa else, diri man nahitabo ang pag-remove og element, ari na to siya ibutang. So mag-counter ta decrement. So mao na siya. So after ana, balik ta dito sa ato ang method nga size. So diri sa ato ang method nga size, ato ra siyang ito return na to ang counter nga variable. So para may bawaan na to siya diha, magbutang ta diri is that size. Ano
na siya. So karon, so naka-remember mo ganina nga natay duha gi-insert, then atong gipap ang usa, then usa na lang nabilin. If ato na siyang i-run, dapat atong size is 1 na lang. So atong tanawon, tara. So size of the stack is 1. After ana, okay na to ang size, function na siya. Arita sa void nga print para makita na to ato ang mga elements sa itong mga stacks or mga value or mga data. So diri sa void print, magamit ta og for loops. So for loops, declare ta. So after ato, ari na ta sa void print, nagamit ta og for loops. So nag-declare ta og I, gikuha na to siya sa top. Then ang I is atong condition is if ang atong I daw or ato ang top kay greater than siya sa negative 1. So if greater than siya sa negative 1, i-execute ni niya kuan. So ang kani atong gi system out print is ato ang array, then ang index which is ato ang I or ato ang top. And then after na mag-decrement siya. So if mag-decrement siya until maabot ni, until ma-satisfy ni niya nga condition nya, dili na siya dili na siya greater than sa negative 1 or mo less na siya. So if mag-false na niyang condition diri, mo na ng time nga muhunong na niya nga kuan nga looping. So if ato siyang suwayan, arita sa main tawag system out print elements from so dili ta mag-ln diri kay ato may sumpay ato ang kuan ato mga elements. So ito siya grant. Tara. Ang butang-butang kuan diri tara. So mo ni siya. So if sundo na tong example diri kaning output kaning natay tulo ka gi-input sa kuan, natay tulo ka gi-input diri sa atong stack which is ato ang 10, 20 and 30, then nagpop tag usa, then gi-pick na to ang kuan top element o atong gi-present ang mga elements sa stack nga nabilin. So ato siyang i-execute. So natay 10, 20 and natay 30. So after ato nag-insert na tag kuan, nag-insert na tag tulo. So if ato na siyang suwayan og run, nakabutang diri 10 is push to the stack, 20 and 30. So same na sila kani kaning output, then nagpop tag usa. So sa pag-pop diri nagpop ng tag usa, kaning pop is automatic na siya nga ang top jud atong makuha kay live foam siya of unsay if unsay last gi-input, kanang last gi-input mo na siya may mong top, then ang kanang top mo na siya makuha pod nato. So nagpop taog kuan usa, so ang 30 atong gipop diha. So same na sila sa kaning example nga output, then atong gipick ang ato ang top element, gipick na to. So supposed to be 20 na to ang top dire kay ato naman gipop ang ato ang 30, kaning value nga 30. So dara 20 is the top of the stack.
Then ato ang elements gi-present na to. So elements, so ang elements is ato ang 20 and 10. So diri sa atong elements, if ato na siyang i-print out atong elements, so ari gyud na siya mag-una sa 20. So dili na siya mag-ascending order, mag-descending order na siya. Kay mag-agad ra bata sa last na to input. So kana last na to input, diha gyud ta magsugod og kuan print para og mag-pop man gani mao pud na siya una makuha. So sa example ni sir, kay wala man siya nagbutang direct size. So sa co-op okay ra pud magbutang og size para may baw-an og pila na ka element ang nasa to ang stock. So mao na ni siya, and I hope na mo na-learn sa kung pag-demo sa pag-implement sa stack sa array. So thank you. And we are done implementing our stacks to array. So karon, let's move on to our next topic, which is conversion of infix to prefix. So first, ang unsa man ang infix ug ang prefix. So usually ang infix nagkuha na siya nag-follow na siya method which is ato ang LOR. So it means ato ang left nga operand, then ang O is atong operator, and R is the right operand. Then atong prefix is OLR, which is ato ang operator ang naguna, then ato ang next niya is ang left nga operand, then ato ang right nga operand. Mao na siya. So natay example diri. Mao sa atong example, natay 5 example. So sa atong infix, di ba, LOR man to siya. So natay left operand, na operator, then na right nga operand. So kaning 3 plus 1 nga nakasudog parenthesis, mao ni nagsilbi na to nga left nga operand. Then ang kaning ato ang multiplication or ato ang times, kay mao ni siya operator na to, na siya sa middle. Then ang kaning 4 minus 2, mao ni ato ang right nga operand. Kung ato na siyang i-convert sa atong prefix, so as you can remember sa PEMDAS, ang PEMDAS stands for parenthesis, multiplication, division, addition, and subtraction. So atong unahon na nigkuan kay kaning naka-parenthesis. So ato na siyang kunon sa atong prefix ato i-convert. So mag-una ta sa atong parenthesis. So namte parenthesis nga 3 plus 1. So ang kanang 3 plus 1 ato na siyang unahon. So ato siyang imoon og prefix. So sa 3 plus 1, di ba, ato ang prefix kay OLR man to. Natay operand nya ay operator nya left operand and right operand. So dire sa ato ang 3 plus 1, ato ang operator nito na is ang atong plus. Then ato ang left nga operand is ang 3. Nya ato ang right operand is 1. Then after ana, ato sa na-copy ato ang multiplication. Then napatay 4 minus 2. Then napatay 4 minus 2 niya, napatay parenthesis. Ato na siyang unahon pod. So natay 3 1 plus 3 1. Then multiplication and natay 4 minus 2. So 42. So after ana,
nanatay kuan diri, nanatay left operand, nanatay operator, and ito ang right nga operand. So para ma-complete na siya nga ma-prefix na siya, ato na siyang kuan nun. So sa itong prefix kay ato ang ang kuanto niya OLR. So operator na guna. So atong operator ani kay mao na ni siya atong multiplication nasa middle. So man siya atong iuna. Then ato ang left nga operand which is ato ang 31, and ato ang right nga operand which is ato ang minus 4 ug 2. So mao na ni siya ato ang prefix notation. Convert na to. Ang infix na to, convert na to sa prefix. So mao na niyang answer. So para ma-check na siya if sakto ba siya, natay converter dire. So as you can see, sa atong converter natay times nya plus nya ato ang 31 nya minus 42. So sakto ato ang pag-convert. So diri pud sa ato ang 2 plus 1 kani siya, basic ra ni siya. Okay. So sa prefix maguna ta sa operator plus, and ato ang left nga operand which is ang 2, and ato ang right nga operand which is ang 1. So mao na siya answer. Then next data sa atong sunod nga example. Diri sa atong sunod nga example, naman tay kaning kuan. Kani. So dito siya parenthesis. So mo na itong sunod nga example. Dili. So proceed ta sa atong next nga example. So kaning example, as you can see wala ta nagparenthesis. So mo follow gyapon ta sa atong PEMDAS. Atong PEMDAS na nagunam ta sa parenthesis noon, and wala siya parenthesis. So move ta sa atong multiplication. So mo ni siya multiplication nato. So maguna ta sa atong multiplication, mo na niyang kuan. So 1 times 4 na siya. So sa multiplication na to, ato ang operator na is ato ang times. Then atong left nga operand na is ang 1. Then ato ang right is ang 4. Then copy lang atong uban, which is 3 plus and minus 2. Muna siya. Then after na, manata sa atong multiplication. So sunod sa multiplication is atong division. So wala man tayo naggamit og division na ng example. So proceed ta sa atong addition. Then sa atong addition, natay kani atong operator ani kani nga kuan diri kutob. So atong operator is ato ang plus. So maguna atong operator. Then ato ang left nga operand which is ato ang 3. Then ato ang right nga operand
include na diha ato ang times 1 ug 4, then minus 2. Then para ma-complete na siya, para ma-complete na itong conversion to prefix, so ato ang operator na ni is ato ang kaninang minus. So muna na itong operator. So copy na itong kuan, ato ang atong operator, which is ato ang 2 ay minus, then atong left nga operand, which is an plus 3 times 1/4, then 2 atong right nga operand. So para ma-check ni nato, tanaw na to sa atong converter. So dara, na-convert na siya. So sa pag-convert niya sa prefix, ang nag-una is ang minus, then plus 3 times 1/4. So same na sa ato ang answer. So check ato ang pag-convert. So proceed ta sa atong next nga example. So sa atong next nga example, natay double nga parenthesis dire. So ato na siyang ang una to ani ikaning naka-parenthesis pod. So sa usapod ka parenthesis. So proceed ta sa atong next nga example. Kani. So atong unahon na ni, atong unahon nga parenthesis ani is kaning nasa sulod. Kaning 3 divided by 2. So naka-parenthesis mo na siya. Kanang 3 divided by 2. So at pag-convert na atong operator is divide atong operator, then left na tong operand is atong 3, atong right nga operand ang 2, then after na gi-minus na siya og 2 kani. So na-convert na natong apart, na mo na tong prefix. After na copy na tong uban, 3 plus 1. Then next, humanata ning sulod, kanina pod ang atong panon. Kanina pod. So after na, so ato ang operator no kay kani siya, consider na ni siya sa ato ang left nga operand, then mao to atong operator, then right nga operand. So atong operator is minus, then atong left nga operand which is ato ang 32, then ato ang right nga operand kay 2. Then after na copy na tong uban, then 3 plus 1. So na-convert na natong apart, nahimo na natong prefix. So consider na ni siya as ato ang usa ka operand. So after na napatay usa ka parenthesis, ato po na siyang i-convert. So copy na tong uban, 322 plus atong operator kay plus man no. So plus po na siya diha, atong right is 3, atong left kay 1. So after na, para ma-complete na atong conversion, ato ang muna ni atong left nga operand, nya operator na to, nato ang right nga operand. So para ma-complete na siya, operator na to is plus, then atong left nga operand kay 322, then atong right nga operand kay 31. So muna ni atong answer. So para ma-check na to if sakto ba atong answer, convert na to dire. So as you can see, ato ang operator natay plus, minus, divide, 322 plus 31. So same ra sa atong answer. Then proceed sa atong last nga example. So diri sa atong last nga example, natay tulo ka value and duha ka operator sud sa
usa ka parenthesis. So mo follow gyapon sa atong PEMDAS, maguna ta sa parenthesis. So diri sa atong parenthesis sa atong PEMDAS, maguna man ang multiplication kaysa sa subtraction. So unahonin natong 4 times 2. So sa 4 times 2, atong operator kay times, then atong left nga operand kay 4, then ato ang right nga operand kay 2, then minus 1 plus 10 divided by 2 kana ano na siya. So pwede pa usalan nila to ka number na 8 lang, isa na to 8 para di libog. Then after na, so kumanata diri sa kani sa times, proceed na taning subtraction. So ato ang operator kay minus man no, so minus, then atong left nga operand kay 42, then atong right nga operand kay 1, then copy na itong uban para dili siya libog guys. Inyo na siyang tagsa-tagsahon og solve, di nyo dunganon para di siya libog. So after na nakuha naman ito, na compute na ito diri. So ari na ito diri sa next nga parenthesis. So copy na itong uban 2 1 plus, so sa atong parenthesis ato ang operator kay divide. So mo na itong unahon divide, atong left nga operand kay 8 and atong right nga operand kay 2. So mo na siya. So naka-build na ta og left nga operand, niya na tayo operator, and right nga operand. So para ma-complete na sa dato ang conversion diri sa atong prefix, kay na tayo operator kani muna itong operator kaning addition. So muna siya unahon na to addition, add, then ato ang left nga operand, muna niya itong left nga operand siya to ang minus, then times 4 to 1, then ato ang right nga operand kay kaning divide and 82. So muna ni siya. Para ma-check na to sakto ba to ang answer, ato siya convert diri. So dira plus minus times 4 to 1 divided by 82. So same ra sa atong answer guys. So same ra sila. So manatag convert sa ato ang infix to prefix notation. Then let's do the vice versa na. Mag prefix to infix notation ata. So diri sa atong kuan infix to prefix notation, as you can remember, no, nag-base ta sa ato ang PEMDAS, which is mag-una ta sa parenthesis, then followed by multiplication, division, and so on. Then diri sa atong vice versa, lahi na siya. So mo na niya atong kuan kani atong mga expressions dire, kay mo na itong answer diri sa atong babaw. So ato na siya balikon sa infix notation. Then dili na ta mag-base sa ato ang kuan ang mga sa ato ang mga operators. So ang kuan na niya, ang pamagyan niya is magbasa ta from left to right, which is ato ang tan-awon if ang operator niya still be operator usa ka operator. So from left to right man ta, tanaw na to ning kaning kinunahan nga operator if ayang gisundan ba kay duha ka operand. So if natay operator, then natay operator usa, then ang gisundan niya kay duha ka operand. So if duha ka operand diyang gisundan, mo na tong unahon og solve. So for example kaning sa first expression, so kaning multiplication na to
operator man ni siya, then yang gisundan kay kaning plus nya 3. Then ang plus kay dili man siya operand, then ang 3 kay operand siya, so dili na to siya makuan. So moambak ta diri sa ato ang plus. So kaning plus na to operator ni siya, then ang gisundan kay ang 3 ug ang 1. So ang 3 ug 1 kay mga operand na siya, so mao tay unahon na to og kuan solve. So ato nang kapihon ng kuan kaning times, then ang ato ang infix ra ba kay LOR ba na siya, so which means left operand, then operator nya right operand. Then ato ang kaning 3 na to dire mo ni siya left na tong operand, then ang 1 kay mao right na tong operand. So sa pagsuwat ani kay nanatay times no, so ang kaning plus 3 ug 1 mo na to siya infix, which is maguna ta sa tong left operand kay ang 3, then ato ang operator which is ato ang plus addition, then ato ang right operand which is ang 1. So mo na siya. So ang kaning part kaning na-solve na to, consider na ni siya as operand. So ang kaning 1 dire kanon sa pagbasa ni dili na ni siya operator kay kaninang whole atong kanon na solve naman nato, so mo na siya usa na siya ka operand. So i-copy na tong uban minus 42. Then after na magbasa na sa tagbalik. So ang kani operand naman ni siya, so balik ta diri sa tong multiplication times. So ang times na to operator, then operand yang kaning minus na to dili man na siya operand, operator man siya. Sa to pa mo ambak ta diri sa pikas nga operator, ang tanaw to sa usa ka operator. So ari ta sa minus, so ang minus ang nagsunod niya kay duha man ka operator, so mo na tong sunod nga i-solve. So i-copy na tong times, then ato ang operand nga 3 plus 1, then sa to ang infix notation which is ang LOR, ato ang left nga operand which is ang 4, then operator kay minus, then 2 itong right nga operand. So usa na po ni siya ka operand, o operand na po ni siya kaning 3 plus 1. And then ari na ta sa usa na lang atong kuan operator, so usa na lang siya niya operand man ni siya, ning kani operand na po ni siya. So ang kuan niya na is atong unahon kay atong left nga operand which is ang 3 plus 1, then ato ang operator which is ato ang times, then ato ang right nga operand which is ang 4 times 2 ay minus 2. So mo na ni siya answer, na-convert na to siya sa infix notation. So as you can see diri sa babaw, mo na siya 3 plus 1 times 4 minus 2. So mo na siya 3 plus 1 times 4 minus 2. So nakuha na siya. Ari na punta sa next nga example, kaning 2 kaning plus 21. Dali ra ni siya. So atong una na is ato ang kaning left nga operand 2, and ato operator plus, then ato ang right nga operand which is ang 1. So man siya, bold na to na. Ari na punta sa usa ka example. So dire sa usa ka example, so mo to gamay na. So mo na itong sunod nga example, minus plus 3 times 142. Then so magbasa ta from left to right. Kaning operator na tong minus, ang gisunod niya, ang nagsunod niya kay dili man both operand, kay operator man ni plus. So maambak ta diri sa next nga operator which is ang plus. So pag abot diri sa plus, kay ang nagsunod niya dili man pud siya both nga operand, kay ang 3 operand, ang times kay operator. So ambak na pud ta sa sunod nga operator. So diri nga operator ang nagsunod niya kay duha ka operand.
Kani duha ka operand. So dere, as you can see kay tulo man sila ka book, no, operand puro. Ang kuno na niya, ang iyang principle sa niya kay usa ka operator dapat ang nagsunod duha ka operand. So duha ra jud ka operand yang basahon. So dili na siya mapilang to. So ato na siyang kanon. Copy na tong minus plus 3. Then ato ang kuan kani atong una solbaron kay mo man siya kanang operator din ang nagsunod kay duha ka operand. So atong left nga operand which is ang 1, then atong operator kay times, then atong right nga operand kay 4, then 2. So ang kaning 1 times 4 kay operand na siya. Sana ni siya ka operand. Next ana, sana ni siya ka operand, no? Sana ni siya ka operand. So balik ta dire sa minus. So dire sa minus ang nagsunod niya di gyapon kay operator man ni kani operand. So dito sa plus. Kaning plus operator man siya, then ang 3 kay operand. Then ang kani 1 times 4 kay operand naman po ni siya. So diha ta sa plus. So copy ang minus. Then ato ang left nga operand kay 3. Then ato ang operator kay plus. Nya ato ang right nga operand kay 1 times 4. Then ang copy aton to. So ang kaning 3 plus 1 times 4 usa na ni sila ka operand. So arin balik na ta diri sa ato ang minus. So diri sa atong minus mano malay nabili na tong operator, then kani operand naman ni siya o ganin to operand po ni siya. So ato na siyang i-copy. So ato ang left nga operand which is ang 3 plus 1 times 4, then atong operator kay minus, then ato ang right nga operand kay 2. So mo na siya answer. Na-convert na to siya sa infix notation. So tanahan to diri sa babaw. So mo na siya 3 plus 1 times 4 minus 2. Dara 3 plus 1 times 4 minus 2. Nakuha na nato. So proceed ta sa atong next nga example. So aray na ta sa atong next nga example. So diri sa atong next example, from left to right gyapon, magsugod ta sa atong plus. Then ang sunod niya kay puro man siya operator. Then ari ta sa minus. So proceed ta sa atong next nga example. So mo na siya from left to right gyapon. So magsugod ta sa atong plus. Then ang nagsunod niya nga duha kay puro man siya operator. So ambak ta sa next nga operator which is ang minus. So nagsunod niya kay operator then operand. So di gyapon siya pwede. So ambak na punta sa atong next nga operator which is ang divide. So ang kaning divide ang nagsunod niya kay duha ka operator. So na siya nagsunod nga duha ka operator kana tong unahon. So plus minus, then ato ang left nga operand kay 3. Then ato ang operator kay divide. Then ato ang right nga operand kay 2. Ano siya? Then 2 plus 31. So kani operand na ni siya. Usa na siya ka operand. Then proceed na ta. So balik ta diri sa ato ang plus from left to right gyapon. So ang plus ang nagsunod niya kay operator man og operand. Operand naman ning 3 divided by 2. Operand naman siya. Then ang nagsunod sa plus kay operator man nag-operand, di na siya pwede. So ambak ta diri sa ato ang minus. So sa atong minus, ang nagsunod niya kay operand naman ni. Operand na siya, then kani operand pod. So mo na tong kanon. Kapit tong plus, then ato ang left nga operand which is ang 3 divided by 2. Then ato ang operator kay minus. Then ato ang operand kay 2. Then plus 31. Mo na siya.
Then after ana, magbasa na pud ta from left to right. Kani. So ang plus, ang nagsunod niya kay operand. Operand na ni siya, usa na ni ka operand. Kana. Usa na siya ka operand. Then ang sunod niya kay operator man pud. So di siya pwede. So ang bakta diri sa to ang usa ka addition. So sa usa ka addition kay nang sunod niya puro man operand. So mo na siya kung ano na to. Copy na diya. Then 3 divided by 2 minus 2. So ato ang left na tong operand kay 3. Then operator plus then right kay 1. So operand ni sila. Usa ka operand then usa ka operand. So, usa naman lang ka operator atong nabilin. Then kani operandum ni siya. Yung kani operand to ni siya. So, ato ang left nga operand kay 3 divided by 2 minus 2. Then, after na ato ang operator which is atong addition plus. Then ato ang right nga operand kay 3 plus 1. So, mo na ni siya in fixed notation. Na-convert na. So, 3 divided by 2 minus 2 plus 3 plus 1. So, tanaw to diris babaw. Dara. Kuha na to. 3 divided by 2 minus 2 plus 3 plus 1. So, nakuha na siya. Arito sa itong last nga example. So, sa itong last nga example, arita sa addition, ang nagsunod niya puro operator. So, ang bakta diri sa atong minus, ang nagsunod niya kay operator og operand. So di pud pwede. Ang bakta diri sa atong times nga operator. So sa atong times nga operator na siya duha ka operand nagsunod. So mate ko ano na to una. So plus minus then nato ang left nga operand kay 4 then operator times niya 2. Mo na siya. Then 1 divided by 2. So usa na siya ka operand. After na basa na punta from left to right. So plus yung nagsunod kay operator og operand. So di siya pwede. Ang bakta diri sa tong minus. So minus nagsunod niya kay operand og operand kaning 1. Operand pa na siya. So, muna siya itong kanon. Plus, left na itong operand kay 4 times 2. Then, ito ang operator, which is ang minus. Then, itong right nga operand kay 1. Divided by 2. So, muna na siya. So, na natin usa ka operand na ni. Kani, usa na siya ka operand. Then, after na, kani, addition na to, yung nagsunod kay operand o operator, kaning divide, di siya pwede. So, ang bakta sa divide, kaning divide, nagsunod niya, duha man ka operator, so matong kanon, plus 4 times 2 minus 1. So, itong left ng operand kay 8, then operator kay divide, and right kay 2. So usa na ni siya ka operand, usa na pud ka operand. Nya usa na lang nabili na to operator. So mo na tong kanon. So 4 times 2 minus 1 which is ato ang left nga operand, then atong operator kay plus, then atong right nga operand kay 8 divided by 2. So mo na siya answer. So, 4 times 2 minus 1 plus 8 divided by 2. Tanaw to sa babaw. 4 times 2 minus 1 plus 8 divided by 2. Nakuha na to. So, more na siya pag-convert from prefix notation to infix notation. So, that's all. And I hope namin na-learn sa atong conversion pod. So, thank you.